wakas na kailan. Manalangin ang pagkakala. Patnubayan naman tayo ng awa ng Diyos at pagkalooban ng kapayapaan sa ating buhay. Amen. Ilayo tayo sa lahat ng kaibigan at bigyan lakas mula
kay Isidro, Nico Cordero, kay Cordero, Michelle Duarte, Eric Cordero, Milena Eduardo, Kay Bianco, Pasha family, Dinang Mabigat family, Pangalaw family, Icanor family, Martinez, Acopiado family, Vivi and family, Guadalupe and family, Vivi Perez and family, Leon Sapo and family, Romy and Jimmy Assis and family. Ngayong Sabado ng ika-5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, na pinunta rin po natin ang mga Magdiring Maria tuwing Sabado. Tuwing po tayo ang simulan ng ating malaking tulong. Magdiwang sa alam ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ako po ay samahan ninyo sa aming pagdiriwang ng ika-20 taong anibersaryo bilang pari, sa aming pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kagandaang loob, sa kanyang pag-ibig at awa, sa kanyang mga pagpapala. Samahan niyo rin akong humingi ng tawad sa Panginoon sa aking mga pagkukulang at kasalanan bilang tao at bilang pari, sa mga panahong naipagdiwang ko ang mga sakramento na hindi ako lubos na nakamanda, sa mga pagkakataon hindi ako naging karapat-dapat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng mga pagpiliing Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Nilagagdan ko kung maging lingkod na hirap. Akong pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob kong marapat kong magampanan ang tungkulin yung iniatang para pangasiwaan ng iyong bayan na iyong pinamamahalagan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng God. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang talaga doon na ang pangalan Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibinisan ni Pablo si Timoteo, kaya pinuri niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang anak. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaangin ng bawat simbahan at namarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang kamuntain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at nananahimik na mamanhid sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayang kami agad sapagkat tatanto namin kami
awit na may tuwa. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siya malugod. Ang Panginoon ay ating Diyos, ito'y dapat malapit. Tayo'y kanyang lahat, tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siya malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siya malugod. Tayo po tayo. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na alaali, upang kay Kristo pulisan. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpapalagay sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang alipin higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa aming Silang Cluster Superior, Father Giancarlo Q. Enes, maraming salamat po, Father, sa pagpunta. At si Father Ian, ang aming chaplain sa University of Lausanne sa Santiago City, Isabela, galing pa yan sa Isabela. At si Father Joel Carlo Enes, galing din sa Isabela. Talagang salamat sa pagkatapan na ibibigay ng Panginoon. Pinagtampunan po tayo dito. At kayong lahat, sa totoo lang po, wala pa akong planong ipagdiwang ang aking 28 years as a priest ngayong araw na ito. Miss ko kung magdiwang sa malayong lugar. No? Kasi po nag-celebrate na kami kasalasan sa Isabela. Pangalawa, nung binibilang ko lahat ng mga taong binibitahan ko, aabot ako ng 1,000. So, ano mapapakain ko sa kanila? Huwag na nga. Dahil yung pari sekretary nagtatanong, sabi ko, ikaw na bahala. Kasi pag ako nag-imbita, baka may magtampo sa akin pag hindi ko na hindi ko naman kayang pakainin lahat. Kaya sabi ko, na lang bahala yung diskarte. Kaya ito na, dito tayo mo yan. Pasensya na kayo, okay, matapawin sa gastos. Marami kong gusto sabihin ko alam mo paano magsisimula. Pero una, siyempre, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil pinagkatiwala niya sa akin ang napakalaking biyaya nito ng bukasyon ng pagkatao. Para sa mga hindi nakakaalam o ating kwento lang,
seminaryo after high school. Meron akong tatlong classmate dito ng high school. So 16 years old pa lang ako nung pumasok. Fresh na fresh. 16 years old. At nung nasa loob na po ako, nasa left side, kami ko na nagsimula. Alam ng nanay ko, hindi po kasi kami mayaman. Alam niyo naman yung pagpapari, makakahabang taon ng pinipilang. Kaya dumating po sa taon na hindi na kami makapayan ng tuition fee at board and lodging. Salamat sa aming direktor na si Father Lloyd Cruz nang sabi niya, bakit gusto mo na bang lumakas? Sabi, hindi naman po, kaya po naiiyak po ako dahil hindi na kami makakapayan. Sabi daw akong problemahin yung pera naman. Kaya ang last night mismo ang nag-sponsor sa akin sa pag-aaral. At sana nakakabayad na ako ng upang At 15 po kami nagsimula sa seminaryo. After 11 years, ako lang po ang nalabig. Kasi po ako pinaka-pogi sa pagkakas. Joke lang yun. Hindi po ako pinaka-pogi. Hindi rin ako pinaka-matalino, hindi rin ako pinaka-talente, at hindi rin ako pinaka-mabili. May kalokohan din po ako sa seminaryo. Kaya talagang utang na loob ko sa Diyos kung bakit ako nalilito. Dahil alam ko hindi ako ang the best candidate. Nagsusipikat na naman laging magpapagod. Yung isang araw na ako nabasa sa mensahe ni Pope Francis, yung style ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry. At ang binanggit niyang tatlong salita ay tenderness, closeness, and compassion. Pinagnilayan ko po yun ng mga nakahuling araw na ako bilang padre kailangan ng maging alter Christus, kumakatuwag ni Jesus, at kailangan ko tagayin yung mga kapangyarihan na yun. Tenderness. Ano ba kabalik ka rin nun? Mag-espang. Sabi ni St. Paul, ang pag-ibig ay hindi mag-espang ang pag-uugali. So, kailangan ko daw maging parang isang ina na mapagkaruga sa mga tao. Closeness, sabi. Ang Panginoon na Diyos naging tao, naging malapit sa atin, naging katulad natin. Yun din ang laging hamon sa akin. Kaya humingi po ako ng paumanhin kung hindi ako naging sapat na mapalapit sa inyo. Sa totoo lang po, minsan mahirap din naman balansin ninyo. Gano'ng malapit at gano'ng malayo. Kasi di ba pwedeng sobrang attached sa inyo o sa isang community. Dahil niyo ng missionero award, kami nalilipat sa ibang lugar. Yung closeness na hindi physical, kundi alam nyo na nandito lang ako. Gusto nyo akong kausapin, nandito lang po ako, kailangan ninyo ako, nandito lang po ako. Basta kaya ng schedule, halos din naman po ako tumakan. At compassion. Maaaring may mga patasan simbahan, may mga regulations tayo, may mga natutunan ako sa philosophy at theology at pastoral ministry. Pero kung hindi makasabay ang tao na pinag-iimpuran sa aking natutunan na pag-aralan, kailangan mangibabaw pa rin ang compassion. So yun ang paalala sa akin ni Pope Francis. Kasi hindi ako pwedeng maging diktador. Alam niyo yung Ebanghelyo ngayon, ito po yung Gospel of the Day. Ito po yung isa sa mga Ebanghelyo yung iniiwasan ko. Tignan niyo. Ibinigay ng Diyos sa araw na ito. Alam niyo kung ano yung iniiwasan? Naiintindihan ko, pero nahihirapan akong tanggapin. Kasi sabi ng Panginoon, huwag na kayo magtaka kung mapupukutan kayo ng mundo. Sino ba gusto sa akin? Mapupukutan. Kaya kami nagpapay. Ayoko na may kaaway. Gusto ko na ng simpleng buhay. Tapos, mapupukutan. Naiintindihan ko kung anong ibig sabihin ng Panginoon, pero mahirap lang gawin. Pero habang nagtatagal ako sa pagkapatid, natatanggap ko na. Habang nadadagdagan ng bilang ng taon sa aking vokasyon. Halimbawa, yung pinanggalingan ko parokya. Sabi sa akin ng isang parishioner, Father, may kasalanan ka. Ano po yun? Masyado kong naging mabilit sa amin. Na-spoil ko kami. Kawawa naman yung parang pumalit sa iyo.
lahat pinagbibigyan mo. Yun din isang parang pinanggalingan ko bago yun, hindi na sabi sa akin, alam mo, Father, masyado ka naging mabait sa akin. Lahat oo, wala kang hindi. Kaya yan, nahihirapan tuloy ka rin sa pumalit sa'yo. Oo kasi ng oo. Ngayon, napunta kami karoon ng structure, maging formal, sa transaction, sa opisina at pag-uwi. Sa'yo, walang ganyan eh. Pinagnilayan ko yun, pinagnilayan ko ganyan, pinagnilayan ko. Sabi ko, mahirap na magpakabay. Kahit nagsusunod ka pa kung maging mabay, tama ang Panginoon sa Kristo. Meron hindi makakaintindi sa iyo at hindi matatanggap ang iyong pamamaraan. Pero sa may butuhan po ng aming puso, yun lang naman po talaga ang aming hangarin. So kung hindi nyo naiintindihan minsan, hindi nyo matanggap ang aming pamamaraan, humingi ako ng panawad o papatawad. Dahil para sa akin, mas mataas ang pagiging mabuti kaysa sa pagiging tama. Sinisikat kong pagsamahin lagi yun, tama at mabuti. Pero at the end of the day, alam ko rin, at the end of our life, sa pagdapat natin ng Diyos, tanongin na ng Panginoon, lagi ka ba tama? Hindi naman siguro. Tatanungin siguro kung nagsulikat kung maging mabuti. Ano yung mga karanasan ko na konsolasyon? Kapag yung mga parishioners ay pamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, yun po nagpapaligaya sa akin. Yung mga kalaro ko ng elementary, nung nalang magpapari ako, nalungkot sila, umiyak pa yung isa, sinisipan niya ako, sabi niya, kasi papasok sa seminaryo. Hindi ko makalimutan, iyak siya ng iyak. Sabi ko, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Magtatagal ka ba dyan ba? Hindi ko rin alam. Ikaw, bakit hindi ka sumama na lang sa akin sa seminaryo? At ito po ako sabihin mo. Ayoko magpari. Kasi pagpari ka, lahat ng tao ine-expect na maging mabait ka. Paano bang nakaka-pressure? Sabi ko, di ba dapat naman tayo maging mabait tayo, pari ka naman hindi. Paano naman yun? Kaya na kapag may mga narinig ako mga salita ng mga magaganda, mapuputi, yun yung nagpapaligaya sa akin. Narinig ko naman po dito sa parokya. Last year po yata tayo sa Father, ipipetition ka namin sa obispo. Pinabahan ako, anong petisyon bakit po? Ipipetition ka namin na magtagal ka pa dito more than 6 years. Wow, sana all gusto kong magtagal na. At inaalala ko rin kanina, recollection ako. 2 years ago, nag-swimming akong mag-visit sa Laguna. Lagi naman ako nagsuswimming isa. Siyempre, wala akong t-shirt, naka-short, nag-swimming. Tapos sabi sa akin ng nanay, "Hoy, pari ka, no?" Sabi niya sa akin yun. Digo, ha? Sa dami-dami na mo nang pwedeng sabihin sa akin, yan pa. Bakit po? Basta mukha akong pari eh. Hindi gano'n. Sige po, sasabihin ko na po sa inyo, totoo, pari nga po. O, sakti ko na nga ba? Sabi niya gano'n. At sabi ko, salamat naman sa Diyos. Kahit wala akong t-shirt, mukha akong pari. Ewan ko kung paano naman ko yan pari. Nangyari sa akin yan, ako nga sa Bohol, patawid ako ng Cebu sa Barto. At nang pulipili ko ng ticket, naka-white t-shirt ako, wala akong rose. Sabi sa akin ng ticket, "Saan ka po ba, Father? Sino kasama mo?" Digo, ha? Ay, sorry po. Akala ko kasi pari kayo. Sabi niya lang. Kasi ko po, salamat sa Diyos, meron pa akong ganun tabi. Mukha pa ba akong pari after 30 years? Sumagot kayo ng maayos. Nagre-recollection ako kanina, Lord. Sana naman, ma-maintain ko yun. Nararamdaman pa ang pagkapari, ang amoy-pari pa kahit paano. So, marami akong maling pagkukulang,
hindi ba alam ko, baka marami akong hindi alam na pagkukulang, pero tulungan niyo po ako. Kayo po ang makakatulong sa akin na magkaroon ako ng pangalayan sa mga bagay na dapat kong punuan. At kung sakaling hindi ko kaya, ay hindi ko naman kaya lahat, tulungan niyo rin po ako na punuan yung mga pagkukulang na yun. So, salamat sa Diyos dahil itong 20 years ko na ito, na nandito ako, naglabasa ng mga sakit ko. Hindi ko po kayo sinisisi. Talagang ako 47 years old na, kaya ngayon naglalabasa ng aking mga sakit. Low blood, low potassium, high bladder, nahihilo, ganyan. At sabi ko, Lord, mahina na po ako. Meron pa ba akong magbibigay? Minsan po nararamdaman ko yung emptiness. Meron pa ba akong maibibigay? Ano po ang naging sagot ng Diyos sa akin? Nung ako ay ordinahan 20 years ago, kalalabas lang po ng awit na huwag kang pangamba. Alam niyo, di ba? Huwag kang pangamba, hindi ka nag-iisa sa samahan kita. So yun po yung inaawit na pag binibihisan kami, iyak ako ng iyak. Ngayon taon na ito, lumabas naman yung awit na I am ever with you. At yung lyrics nun, eksakto. Kaya paulit-ulit ko pinapakinggan. Na sabi, in your emptiness, I will fill your soul. Yun ang sabi ng awit nun. In your emptiness, I will fill your soul. At yun ang aking konsolasyon. Ganun pa rin ang mensahe. Huwag kang matakot, you will, I am ever with you. At ito po ang mensahe na nais ko ibahagi sa inyo. Kung ano man ang ating pinagdaraanan, mga plano, mga pangamba, yun po ang assurance ng ating Panginoon. Do not be afraid, I am ever with you. O pag-aalaman natin purihin ng Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. Dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na wala hanggan. Tingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong usugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya ng Jesucristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang hangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinag-iilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nangyayabang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang tigil sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang nanang Diyos, hinihiram mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kami bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas sa kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
mga kapatid, upang ang paghahain ito ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Pagkabinuhan ng Panginoon, ipagpapahain sa iyong mga kamay, sa pagkakilan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na pinagalanan. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong maawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa aking ipagkatiwala at ang mga alay na ngayon nasa dambana ay itagulit mo upang ang bayan at pari ay nagkaisa ng adhika sa ipagkakaroon ng pagsunod ng awan sa tagapangasiwa at ikapapanatili ng tagapangasiwa sa malasakit na matiyaga. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ang pasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tuloy na marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamagtupang tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng aking sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong pinagdulugdan. Ito ang mayroong gali ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihayin sa iyo upang maging matubos. Siya ang tambana at pari naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga angyan na nagsisiabot at papuri sa iyo walang kumukay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sinasama namin pakabalhin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kalooban nito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo na nagbukas sa pagtibang ang misteryo nito. Noong gabi ipagkalulo siya, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkati-hati niya iwan, iniabot sa kanyang mga alagad na sinabi. Ang gabi na nila dito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, ginawa niya ang palis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang palis sa kanyang mga alagad at sinabi. Ang gabi nila dito at umiling, ito ang palis ng aking dugo, ng bago at walang magagapipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Namin ang pagkamatay ng anak na sa aming nagligtas, kaya di na kanyang muling pagkabuhay pag-akit sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang kasasalamat ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na pag-aalay nito.
Kung ayaw mo mga lumito ng iyong simbahan, basta mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magkasalo-salo sa kanyang katawan ng dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami ng magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang loob nito ay aming ang pagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig, pagkalibo sa pagkalakalaya at ibig ng iyong simbahan na ilalakbay sa lupa. Kasama ng iyong po si Papa Francisco, ang aming obispo, si Renato Regalo, ang kanang obispo, ang buong pagkalakalaya, lalo na si Father Eugene Flores, at ng iyong ibilig sa bayan. Tingin mo ang mga kalinan ng iyong akal na ngayon ay ilipot mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukukin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at pagalihin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasak ng iyong kaniningang walang malil, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, awitin natin ang panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen.
kaligtasan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinananaligan at kapilang araw ng pagbabalik ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sinabi ko sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan ko. Dakila at kataas-taas ng pari, ang kordero ng Diyos na galis ng kasalanan sa libutan, magpapalit tayo ng aniyahan sa biging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng pag-ibig sa iyo. Muli sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo.
mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kaganapan at kabutihan. Ipagkaloob mo sa pagsasalot nito sa madalapang inaraw. Ako'y magkaroon ng makayanang ganapin ang ayon sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa ikababatid at ikatutupad ng tanan sa aral na iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Maraming salamat po, Father Manny de la Cruz and sa pakikilalo. Siya po ang aming Master of Novices sa Silang Community sa National College. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Tulad po sinabi ko kanina, hindi ako nag-organize ito, kaya hindi ko alam kung kakain kayo. Meron naman sa overboard lang. Overboard. Parang nilayo yata yung kainan, parang naliyo-liyo kayo ng konti. Salamat po sa mga nag-organize. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalagi ng makapangyarihan, kapagmahal natin Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Dahil ayon ng ating padalabisa, mayo tayo taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat po. Meron po palang araw ko rin kay Mama Mary. Sige lang po. Plano mo pinaturo si Ate Edith. Nainatin mo. Family mo. Parang sila, Padre.